Nandito na nga sa akin ngayon guys, yung pinakabagong king ng 5,000 pesos below. And this is the Itel P65. Well, hindi pa naman tayo final dito. Titingnan natin ngayon kung sulit nga ba talaga siya or maganda nga ba talaga siya sa aking personal na paggamit. Pagdating sa kanyang specs, naku po, meron ka ng 6.7 inch with 120Hz refresh rate, 5,000 mAh battery with 18 watts of fast charging, 8GB of RAM plus 128GB of storage, which is 4GB of RAM lang, tapos in-expand ng 4GB, naging 8GB. Okay. Tapos, meron pa siyang 50MP camera and then magandang design. So, napaka-excited ko na dito guys. I-unbox natin to ngayon and magkaroon ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Ngayon, mag-proceed naman tayo dito sa kanyang mismong box. Kung makikita nyo naman guys, napakaganda, especially at this price. Meron tayong Power Master dito, 120Hz, 8128, pangalan niya naman dito sa gilid. And then, meron din daw tayong 12-month na warranty dito. Ngayon, tingnan naman natin yung laman niya. Kita niyo ba yun? Meron tayong sandwich na box dito. Akala ko talaga dalawang box. Like, merong free dito. Box sa taas and box sa baba. Pero guys, ganito lang po yan. Oh! Ang lupit, di ba? 4,000 plus lang na smartphone and merong ganito kaganda na box. Whoa. Dito guys, meron tayong Go Cyber Go Power. Ha? Parang kay Kong to na smartphone ah. Ang galing! Ang galing! Wala bang kay malupiton dyan? Go Boss. Uy! Ay! Boss! Kapag binaliktad natin to, meron tayong promotion ng kanilang smartwatch. Ultimate Cyber Match daw. Pero walang smartwatch na kasama. Gagi pa! Ano yun? Ano yun? Ngayon, dito naman tayo guys. Oh, di ba? Smartphone na agad. Merong red na design, pero yung smartphone naman, kung makikita ninyo, ang angas, di ba? Mamaya na yan. Pagkatapos yan, meron tayong plastic cover dito. Warranty card, my favorite na free jelly case, SIM ejector pin na nakabalot, Type A to Type C na cable, and yung kanyang 18 watts of fast charging adapter. O di ba? Meron ka ng 18 watts. Sa ibang mga brands guys, 10 watts lang. So asan yung hustisya doon? At least dito, meron na. So, eto na nga guys, si Itel P55. P65 na pala. Ang dali ng panahon. Yes! Kung makikita ninyo guys, ibang-iba na yung kanyang design dito. Meron tayong mala cyberpunk, o di ka naman mecha design. Naalala ko tuloy yung Tecnopova 6, Infinix GT20 Pro, and more. Kahit yung Tecnopova 6 Neo, parang kamukha niya. Ang meaning lang nun is sister company lang sila. Which is, matagal ko na in-explain yun. So as you can see here, meron tayong titanium na color dito. Meron ka pa iba't ibang option of course. Pero dito guys, kung makikita naman ninyo, para tayong merong brushed na type of design sa gitna. And sa ibaba and itaas naman ay mga smooth lang. So para talaga siyang metal tingnan, especially kapag pang malayuan. Pero guys, eto, pagdating dito sa kanyang build quality, ay meron lamang plastic back, plastic frame, and glass front. Which is expected naman talaga, especially at this price point. Meron tayong dalawang camera circles at the back, which is yung isa po ay maliit and yung isa naman ay mas malaking lens. So titingnan natin yan mamaya kung maganda nga ba talaga siya. Dito naman sa kanyang gilid ay meron tayong LED flash and sa baba naman nakalagay yung kanyang LED notification ring. O, di ba? Ang lupit. So syempre marami tayong mga effects dito guys. Iba-iba yung kulay niya. Meron tayong 3 options dito, pero kala ko talaga merong color wheel, pero guys wala po siya. Eto lang, 3 option lang na to. Pero syempre, kapag gusto mo yung mga pailaw-ilaw na ganito guys, magugustuhan mo talaga etong si Itel P65. Yung effect na to ay umiilaw kapag nagcha-charge, nagsa-start ng games, notification, and more. Ngayon, meron pang medyo interesting na bagay dito which is pag-uusapan natin in a while. Magpunta muna tayo dito sa kanyang mga buttons and ports. Sa ibaba po ay nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang flex button, which is yun yung sinasabi ko. Sa ibaba niyan, ang kanyang volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray na pwede nating lagyan ng 2 SIM card
at isang micro SD card. And sa top naman ay wala tayong makikita kundi designed by ITEL. Oh, proud. Ang ganda naman talaga kasi ng design ng ITEL dito guys. Like for its price, it's really one of the best. Ngayon, dito naman sa kanyang flex button, ano ba yung purpose nito? Well, katulad ito ng extra button sa iPhone guys, which is pwede nating i-press once and long press. Pag i-press once, syempre marami tayong option dito. Katulad na lamang ng camera, mute, do not disturb, game space, flashlight, screen recording, quick note, sound recording, and pwede mo pang i-customize ng app na gusto mong i-open agad-agad. Ngayon, dito naman sa long press, ay ganun pa rin yung mga option na pwede nating pagpilian. Now, hindi ko na to papahabain, pero pwede nyo rin gamitin ito pang gaming guys. Pwede mo pa siyang gamitin pang trigger, especially kapag naglaro ka ng mga games na merong mga baril-barilan. Katulad na naman ng Call of Duty, PUBG, pwede mo tong gamitan na button guys. Pero syempre, dahil nga button to, hindi katulad ng mga mamahaling phone na merong mga magnetic na mga triggers, well guys, masisira po ito. And katagalan guys, ay lulubog na po ang button na to and hindi nyo na siya makiklik. So careful lang, balance nyo lang yung paggamit. I prefer na hindi to gamitin pang gaming. Gamitin nyo na lang to pang camera guys, dahil nga pwede itong pang capture ng mga photos. So you will look cooler kapag gagamitin mo to pang picture. Like, para siyang ganito guys. Di ba? Mas cool. Overall, pagdating dito sa kanyang build and design quality guys, ang hindi ko lang masyadong nagustuhan is that kapag wala siyang case, abay punong-puno ito ng mga fingerprints and smudges. Look at that, diba? Hindi siya malinis guys. Pero overall guys, this is definitely one of the best phone na nakita ko sa halagang 5,000 pesos below. Pero kapag prenesyohan to ng 10,000 pesos, di ko to bibilhin, promise. Now, let's talk about the display. So eto guys, ay meron ng 6.7 inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Yes guys, ulitin ko pa ba? Ulit-ulitin ko pa ba? 120Hz refresh rate to. Kaya ako nga nasabi na siguro eto na yung pinaka the best sa presyong to. Wala pa kasing mga phone at this price point na meron ng 120Hz. Kaya naman, as you can see here, napaka-buttery smooth ng ating pag-scroll dito. Walang malag, walang mga frame drops habang tintest ko dito sa kanyang homepage, Facebook, YouTube, and more. Sa kanyang quality naman, meron tayong 720p, pero hindi ko siya masyadong makikita na parang low quality. Para sa akin guys, saktong-sakto lang. Kapag hindi mo to kinumpara talaga sa isang 1080p na smartphone, hindi mo talaga masasabi na 720p lang to. Ngayon, kung makikita nyo naman guys, medyo maliit yung kanyang mga bezels compared sa mga competitor. Meron na din siyang punch hole display, kaya naman na-appreciate ko talaga. Ang ganda pa ng kanyang mga wallpaper dito. Tugma na tugma talaga sa kanyang design. So kung meron ka mga kapatid dyan na gusto mag-gaming pero wala pa tayong budget, well definitely recommended ko na etong si ITEL P65 para sa inyo. So kung meron ka mga kapatid dyan o kaanak na gusto na isang magandang display, mabilis, and hindi mahal, well definitely eto na yung para sa inyo guys. Recommended ko na si ITEL P65 pagdating dito. Now, pag-usapan naman natin yung performance nitong ITEL P65. So pagdating dito guys, meron na tayong Android 14 with ITEL OS 14. Pagdating naman sa kanyang processor, ito ay merong Unisoc T615 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Ayun guys, kung sinabi ko dati na napaka-the best na talaga sa mga budget phone yung Unisoc T606, Unisoc T612, ito ay mas better pa doon. Diba? Akalain mo yun, meron pa palang i-improve yun. And this one got it. Kapag Mobile Legends lang naman and Call of Duty yung laruin nyo, well definitely hindi na kayo mamamablima dito sa phone na to. Sa Mobile Legends guys, meron na siyang ultra graphics with high refresh rate. I know na dati meron tayong ultra, pero hindi naman talaga totoo yun. Di ko akalain. Tinesco ng mabuti and mas maganda pa yung gaming ko dito sa ultra graphics with high refresh rate compared sa ultra ng Unisoc T606. So you get the point guys. Mabilis na talaga to compared sa iba't ibang mga processor at this price point. Kaya naman sinasabi talaga ng Tecno na pang gaming etong ITEL P65. Nilagyan pa nga nila ng flex button, di ba? Ganun sila ka-confident. Sa Antutu benchmark naman, nakakuha po siya ng almost 300,000. So para sa akin guys, kapag mga saktuhan lang naman yung paglalaro ninyo, well definitely wala na kayong problema dito kay ITEL P65. Sa Call of Duty naman, napaka-smooth niya pa rin. Playable na playable. And again, we can use the flex button here para i-assign kung saan natin siya pwedeng gamitin. Pwedeng pang scope, pwedeng pang baril. Depende na sa inyo yon. Yung ibang mga phone, wala silang ganito. Ngayon, kapag
kapag kayo naman ay hindi mga gamer, gusto nyo lang mag-multitask, well, definitely 8GB na expanded RAM is enough for me sa aking pagbo-browse, pag-game, text, tawag, ganon. Wala lang problema para sa akin to. Meron na din tong 128GB of storage, guys. Medyo sayang lang dahil nga hindi na lang nila ginawang 256GB. Siguro, guys, kapag 256GB to, naku po, overkill na. Eto na talaga yung pipiliin ng lahat ng tao. Pero again, siguro naawa sila sa ibang brand. Ginawa na lang nilang 128GB para meron pa rin bumili sa iba. Ganon kalupet si Itel. Gago hybrid to, man. Now, dito naman sa kanyang battery, guys, meron tayong 5,000 mAh battery with 18 watts of fast charging. Para sa akin na palagi talagang gumagamit ng smartphone, well, definitely aabot lang to ng 1 day. Pero kapag kayo ay medyo nagpapahinga and yung mga casual lang yung ginagawa like Facebook, tawag, naka-wifi pa, well, definitely aabot ka talaga ng up to 2 days with this phone. Sa charging naman, guys, roughly around 1 hour and 50 minutes to 2 hours po yung pag-charge from 0 to 100% dito kay Itel P55. Medyo mabagal siya, guys, pero mas mabilis na to compared sa 3 hours ng mga 10 watts na smartphone. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera nitong Itel P65. So, eto, guys, ay merong 50MP main camera and isang auxiliary lens. Dito naman sa kanyang selfie, meron tayong 8MP selfie camera. Ngayon, sa results naman, guys, medyo kakaiba yung nakita ko dito kay Itel P65. I think na nasobraan ng konti yung kanyang pagiging saturated. As you can see here, napaka-brown ko talaga. Siguro, umitim ako ng konti. Pero not to this point na para akong hindi nagwapo tingnan. I think then na merong effect yung pag-wear ko dito ng orange shirt dahil nga hindi niya masyadong makuha yung tamang kulay ko and yung t-shirt ko. So pagdating sa color science nitong phone ito, guys, ay hindi po siya ganun kaganda or kagaling. Pero pagdating sa kanyang quality naman, guys, pasadong pasado na siya. Pero kapag i-compare ko to sa mga 50MP ng mamamahaling phone, mas mababa talaga to. And hindi naman talaga ganun ka-known si Itel pagdating sa kanilang camera. You know what I mean? Huwag na kayo masyadong ma-expect na pang gaming na, maganda na yung display, tapos maganda pa rin yung camera. Of course, maganda to kapag magaling din kayo. Tamang lighting and angle lang yung kailangan nyo dito and makakakuha pa rin talaga kayo ng magagandang photos using this phone. Kapag yung mga objects, mga sceneries, yun yung mga kinukuha nyo ng photo, guys, surely ay masasatisfy na kayo nitong Itel P65. Sa selfie naman, guys, ganun pa rin yung kanyang color science. Hindi ko siya masyadong gusto. Pero yung quality niya naman, even though 8MP lang siya, eh maganda pa rin and high quality pa rin tingnan yung ating mga selfie using this phone. Ngayon, kung gusto niyo naman pumuti, gumanda, well, definitely meron din tayong beauty mode dito sa phone na to. And also, dual video mode kung saan pwede tayong kumuha ng back and front at the same time na pag-video. So, eto, guys, yung mga reporter, hindi ka naman yung live sa mga aksidente. Mga aksidente, mga ganun. Ito yung ginagamit nila. Ngayon, test naman natin yung kanyang video quality. So, ito, guys, ay makakakuha na ng 1080p at 30fps. Both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, ito, guys, yung video quality using the Itel P65. And also, dito rin nanggagaling yung audio ko. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Okay na ba pang vlog? Well, definitely comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. Now, eto naman, guys, yung selfie video camera ng Itel P65. Yo! Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Overall, guys, okay na okay naman pala yung video quality nitong Itel P65. It's much better than the phones at this price point, I'm pretty sure. And para sa akin, guys, nag-improve talaga si Itel pagdating dito sa kanilang video quality. Siguro lang, kulang na to pagdating sa resolution and also pagdating sa pagiging stable. Yun na naman yung kulang ng Itel, guys. And so far, okay naman po to for its price. Now, i-recommend ko ba si Itel P65 para sa inyo? Well, depende, guys. Kapag gusto mo na isang smartphone na mayroong magandang design, okay na display, maganda na rin pang gaming or casual gaming, well, definitely recommended ko na itong si Itel P65 para sa inyo. Nag-enjoy ako dito, guys, habang tinatas ko siya and ibang-iba talaga yung design niya compared sa kanyang mga competitor at this price ngayong 2024. So, kung gusto nyong maiba, go for this one. Meron kasi talaga siyang mga features na siya lang yung mayroon. So, I guess that's pretty much it for this video, guys. I hope na nag-enjoy kayo. Marami pa tayong paparating na mga smartphone. So, make sure to subscribe and also comment down below kung ano sa tingin nyo yung mga dapat kong i-review next. So, that's it. I am JP and this is JTing TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!